Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nabalitaan ng Reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon, kaya pinuntahan niya ito para subukin sa mabibigat na katanungan. Nang humarap siya kay Solomon, sinabi niya ang lahat niyang iniisip at sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong. Walang hindi na ipaliwanag sa kanya ang hari. At nang makita ng Reyna ng Seba ang lahat ng karunungan ni Solomon, ang palasyong itinayo nito at ang pagkain sa kanyang hapag, ang tirahan ng mga opisyal, ang pagsisilbi ng mga lingkod at ang kanilang mga suot, ang mga tagapagdulot niya ng inumin pati ang mga sinunog na handog na inialay ng hari sa bahay ni Yahweh. Halos hindi siya makahinga. At sinabi niya sa hari, "Totoo ang nabalitaan ko sa aking lupain tungkol sa iyo at sa iyong karunungan. Ngunit hindi ko pinaniniwalaan ang mga balitang ito hanggang makarating ako dito at makita mismo ang aking mga mata. At niwala pa pala sa kalahati ang nabalitaan ko. Purihin si Yahweh iyong Diyos na nasisiyan sa iyo at iniluklok ka sa trono ng Israel. Dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa Israel magpakailanman, ginawa kanyang hari upang maggawad ng katarungan at pagkamatuwid." Mga kapunla, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapunla. Pakinggan natin ang salaysay ng pagdalaw ng Reyna ng Seba kay Haring Solomon. Lubhang napakatalino ni Haring Solomon. Nasa kanya ang karunungan ng Diyos. Ibinigay sa kanya ng Diyos ito upang pangalagaan ang bayang Israel. At ang Israel ay umusad para kay Yahweh. Hindi agad naniwala ang Reyna sa mga sabi-sabi. Pagkos siya ay tumungo kay Haring Solomon upang malaman kung totoo ang mga bali-balita kay Haring Solomon. Isang punto po ang ating pagninilayan sa araw na ito, at ang puntong ito ay yung nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan sa ating buhay, para ba tayong nag-iisip ng pinabayaan ba tayo ng Diyos sa ating buhay dahil sa mga problema, sa mga suliranin, sa mga paghihirap na ating nararanasan sa araw-araw. Minsan nagdadasal nga tayo at hindi tayo pinakikinggan. Ang feeling natin at pakiramdam natin, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Ngunit nariyan lagi ang Diyos, nagbibigay siya ng awa at grasya sa atin, at kung hihilingin natin ang kanyang karunungan, ay malamang at malamang ibigay niya ito sa atin. Hindi mahirap kausap ang Diyos. Tayo minsan ang mahirap ang kausap dahil binibigay na lahat ng Diyos sa atin, lahat na makabubuti sa atin sa araw-araw. Ngunit tayo din ang lumalayo sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Pagkus siya mismo ang gumagawa ng lahat ng ating mga kailangan sa buhay. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ito. At tayo ay tinatawagan niya maging tapat sa Kanya at magmahal sa ating mga kapatid na nangangailangan lagi, at tayo ay makakaraos sa mga problema sa tulong at awa ng Diyos. Amen. Atin pong darasalin ang itinurong panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipantulot sa tukso, at tiyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santa Rita ng Kasya, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang ingat po tayo lahat.